Part 1. I decided to surprise my wife on her business trip. But when I arrived, the noise I heard shocked me. 15-second hook. Kung minsan, ang pag-ibig ay parang pintong bahagyang nakabukas, hindi mo alam kung sa likod nito ay may sorpresa o may sikreto. At nang dumating ako sa hotel kung saan naka-check-in ang asawa ko, dala ang intensyon na sorpresahin siya, may isang tunog mula sa kanyang kwarto na nagpabagsak sa mundo ko. Hindi ko alam kung papasukin ko ba ang pintong iyon o ang katotohanang naghihintay sa loob. Simula pa lang na araw, hindi mapakali ang dibdib ko. Si Andrea, ang asawa kong 5 taon ko nang kasama, ay umalis para sa isang 3-day business trip sa Cebu. Deti-reti, excited ako para sa kanya kapag may ganitong biyahe. Ambisyosa, masipag, palaban. Isa, yan sa mga rason kung bakit ako nahulog sa kanya. Pero nitong mga huling buwan, may kung ano sa mga kilos niya na hindi ko may paliwanag. Minsan tulala, minsan masyadong masaya, minsan naman bigla na lang nagtatago ng phone niya na dati namang laging nakatiwangwang sa lemesa. Ayaw ko maging paranoid. Ayaw ko maging seloso. Pero nagugat yon sa likod ng utak ko, hindi ko lang inaamin kahit sa sarili ko. Ang sabi niya nung umalis siya. Love, baka maging sobrang busi ako dito Kung hindi ako makapag-reply agad, huwag ka mag-alala, ha? Ngumiti siya na malambing, pero may kilig ba yon, o pagod, o pagtatago? Hindi ko alam. Ngunit ngayong gabi, habang tinitingnan ko ang mga litreto namin sa phone, yung unang pagkikita namin sa universidad, yung unang out of town, yung kasal namin na simple pero puno ng saya, napaisip ako, bakit para may distansya na sa pagitan namin? At doon nagsimulang tumibok ng kakaiba ang puso ko. Gusto ko siyang sorpresahin. Ipakita sa kanya na nandito pa rin ako, na mahal ko pa rin siya, baka kailangan lang namin na konting spark. Hindi ko alam kung tama ba ang timing. Pero tumayo ako, kinuha ang bag ko, at bumili ng last-minute flight papuntang Cebu. Habang nasa eroplano, hindi ako mapakali. Gabi na, pero ang utak ko gising na gising. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Matutuwa ba? Mapapahiya? Magugulat? O may ibang hindi ko inaasahan? Pagdating ko sa airport, malamig ang hangin. Bumusina ang mga taxi, may nagmamadaling turista, may mga magkasintahang naghahalikan. At ako, para akong naglalakad papunta sa isang lugar na hindi ko alam kung magiging simula ba ng panibagong saya o wakas ng katahimikan. Sumakay ako ng taxi at sinabi ang pangalan ng hotel. Habang tumatakbo ang sasakyan, napansin kong kinakagat ko ang labi ko, ugali ko yon kapag kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit ganito ka-intense ang kaba ko. Hindi naman kami nag-away. Hindi ko siya pinagsususpetyahan ng lantaran. Pero may kung anong kutob na parang hindi ko matanggal. Pagdating sa hotel, grand lobby, mabangong air freshener at mga taong naka-corporate attire ang naglalakad. Parang ibang mundo. Parang mundo ni Andrea. She's always been the career-driven type. Ako naman, steady lang, isang graphic designer na masaya sa simple. Kaya siguro minsan naisip ko, baka napapag-iwanan na niya ako. Lumapit ako sa receptionist. Good evening, sir. Do you have a reservation? Wala po, pero may kailangan lang akong puntahan. Room 814 na, nandun ang asawa ko. Ngumiti siya at tumango, at walang tanong-tanong na nagbigay na access pass para sa elevator. Sana magugulat siya, sir, sabi niya. Mukhang sweet po kayo. Ngumiti ako. Pero ang ngiting yon manipis. Bakit parang may humihila sa akin pababa? Pag-akyat ko sa 8th floor, halos marinig ko ang tiktak ng relo sa hallway. Tahimik. Mahaba. Maliwanag pero malamig. Ang bawat hakbang ko parang umukit ng takot sa dibdib ko. Nasa harapan na ako ng room 814 na. At doon ko narinig. Isang tunog. Isang tunog na hindi ko agad ma-interpret. Parang mahina pero malinaw. Parang may kumakaluskos. Parang may gumagalaw sa loob, hindi basta lakad, hindi basta pagbukas ng bag. Parang may 2 tao. Tumigil ako. Seryoso. Pinakinggan ko ng mabuti. May paghingang mabilis. Hindi normal na pagod. Hindi normal na galaw. Hindi ko mapaliwanag pero ang unang pumasok sa isip ko ay isang imaheng ayaw ko sanang isipin. No. Hindi. Hindi si Andrea yon. Hindi ganito ang asawa ko.
Hindi ganito ang relasyon namin. Pero bakit parang may isa pang boses? Hindi ko masabi kung lalaki o babae, pero sigurado akong hindi normal. Napahawak ako sa door handle. At sa sandaling yon, ang daming alaala ang pumasok sa isip ko. Yung unang date namin sa sinehan, yung pagtawa niya habang sinusubukan kong lutuin ang paborito niyang sinigang, yung gabing niyakap niya ako noong nawalan ako ng trabaho, yung mga gabing magkahawak kami ng kamay habang pinaplano ang kinabukasan. Hindi pwedeng mawala yon. Hindi pwedeng masira yon. Pero bakit may ingay na ganito? Narinig ko ulit. Mas malinaw ng gayon. Isang unggol. Hindi ko alam kung galing kay Andrea o sa iba. Parang pinagbagsakan ako ng mundo. Nalaglag ang kamay ko mula sa door handle. Napaatras ako ng kaunti, karang tinutulak ako ng hangin palayo. Parang sinasabing, huwag mo nang alamin. Pero kailangan ko malaman. Huminga ako ng malalim, pero nanginginig ang dibdib ko. Hindi. Hindi ako atras, bulong ko sa sarili ko. Ilang sandali pa, narinig kong bumukas ang key sa loob ng kwarto. Bigla. Mabilis. Parang nagmamadaling takpan ang ibang tunog. At doon ako mas kinabahan. Kasi ang tunog na narinig ko bago buksan ang key. Hindi tunog ng pelikula. Hindi tunog ng komersyal. Hindi tunog ng normal na gawaing pang-hotel. Ito ay parang may nagmamadaling ayusin ang isang bagay na hindi dapat madinig. Ang tanong kong gayon, may tinatago ba siya? May kasama ba siya? O may nangyari bang hindi ko inaasahan? Hinawakan ko ulit ang door handle. At sa sandaling papihitin ko na ito, may narinig akong boses. Mahina. Pilit. Wait, huwag muna. Boses ni Andrea. Pero kanino siya nagsasalita? At bakit ganon ang tono niya? Hindi ito tono ng taong nag-isa. Parang gusto niyang pigilan ang isang tao. O isang bagay. Nanindig ang balahibo ko. Humigpit ang hawak ko sa door handle. At para akong mawawalan na malay sa kaba. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang malaman ang katotohanan. O ang isipin kung ano iyon. At bago ko pa man tuluyang mabuksan ang pinto. Biglang tumunog ang phone ko. Si Andrea. Tawag. Gusto niyang makipag-usap habang nasa loob ako na pintong halos sumira sa puso ko. At doon nagsimula ang tunay na takot. Part 2, I decided to surprise my wife on her business trip. 2,000 words, cinematic, natural Filipino narration, no headings, continuous story flow. Nanginginig ang kamay ko habang tumutunog ng paulit-ulit ang cellphone ko. Si Andrea. Ang pangalan niya kumikislap sa screen, parang apoy na unti-unting sumusunog sa sikmura ko. Nakita ko ang pintuan sa harap ko at sa loob nito, ang tunog, ang bulong, ang boses niya na may kakaibang tono. Hindi ko alam kung unahin ko ba ang pagsagot o ang pagpasok. Saglit akong napapikit. Kung sasagutin ko ang tawag niya, dapat normal ang boses ko. Wala akong dapat ipahalata. Pero paano? Paano ka magiging normal kung ang pintuang kaharap mo ay parang naghihintay maglabas na katotohanan kaya magdurog ng puso mo? Saglit kong tiningnan ang hallway. Walang ibang tao. Tahimik. Pero ang loob ko, magulo, kumakabog, parang may bagyong gumugulo sa lahat ng inisip ko. Sumagot ako. Love. Ang boses ko, pilit na steady pero may pagbitak. Love. Sorry ha, baka late akong makapag-reply mamaya. Sobrang basi dito. Kakapasok ko lang sa kwarto. Natigilan ako. Kakapasok mo lang, dahan-dahang tanong ko, pero bawat salita parang may nakatusok sa lalamunan ko. Yih, kanina pa kami sa conference. Grabe ang pagod ko. Sobra. Napalunok ako. Tiningnan ko uli ang door 814 na, ang kwarto na sinasabi niyang kakapasok lang niya. Pero ilang segundo lang ang nakalipas, narinig ko siyang nagsasabi na, wait, huwag muna, mula sa loob. Hindi ako tanga. Pero hindi rin ako sigurado. Bago pa ako makasagot, may narinig akong malakas na tunog mula sa loob. Parang nahulog ang isang bagay, tila malaki, mabigat, o glass na nabangga. Nag-freeze ang mundo ko. Love? Tanong ko ulit, halos maputol ang boses ko. Ano yon? Sa conference room, may nahulog lang siguro, sinikap niyang ipagpatuloy, pero halatang pilit. Conference room. Alam kong nagsisinungaling siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit,
ang mismong kasinungalingan o ang paraan ng pagkakasabi niya, parang sanay na. Ganon ba? Mahina kong tugon. Anyway love, matutulog na ako after nito, super drained. I'll call you tomorrow morning, ha? I love you. Pagkatapos niyang sabihin yon, antayin ko dapat ang karugtong. Pero may narinig akong kakaibang boses sa background. Isang lalaki. Hindi sigurado, mahina lang, pero sapat para gumuhit sa pandinig ko na parang bled. Love, bulong ko, pero nanginginig. Bakit? Sino yon? Sino? Wala. Staff siguro. Love na paranoid ka lang. Six na, ha? Good night. At bago pa ako makasagot, binaba niya ang tawag. Tumigil ang paligid. Tumitig ako sa pinto. Para akong hinihel ng dalawang kahilahilakbot na posibilidad. Una, may kasama nga siya sa loob. Pangalawa, may tinatago siya at hindi ko alam kung ano. Pero bago ko pa man maunahan ng galit, bigla kong naalala ang isang gabi 2 buwan na kalipas. Yung gabi na umuwi siyang pagod na pagod. Hindi siya lumapit. Hindi niya ako niyakap. Pumasok lang siya sa banyo. Tapos narinig kong umiyak siya ng mahina, akala niya hindi ko naririnig. Paglabas niya, ngumiti siya, pilit, at nagsabi, "Pagod lang ako. Okay lang ako." Hindi ko na tinanong. Hindi ko pinilit. Siguro mali. Bumalik ang atensyon ko sa pintuan. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kumatok ako. Mahina muna. Walang sumagot. Kumatok ako ulit, mas malakas. Tahimik. Pero naririnig kong may nagmamadaling kaluskos sa loob. Parang may taong nagtatago. Parang may gumagalaw na mga gamit. Andrea, sigaw ko, hindi ko sinasadya pero lumabas dahil sa sobrang kaba at sakit na nagsisiksikan sa dibdib ko. Naririnig kita. Tumigil lang galaw. Tahimik. Walang kahit anong tunog. At doon lalo akong kinabahan. Ilang segundo ang lumipas bago ko marinig ang isang mahinang boses mula sa loob. Love. Kumunot ang noo ko. Hindi yon tono na Andrea na kilala ko. Hindi yon normal. Hindi rin yon galit o natatakot. Parang nag-alangan. Parang may tinatago. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong. Hinawakan ko ang door handle. Andrea, buksan mo ang pinto. Love, hindi puwed. Hindi niya natapos dahil biglang may tumikhim. Isang lalaki. Hindi malakas pero hindi ko yon namamalikmata. Tumalon ang puso ko. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon, galit, sakit, takot, kahihiyan. Para akong binuhusan na malamig na tubig. At sino yan, hindi ko mapigilang itanong, kahit alam kong ang boses ko ay halos pumutok. Wala. Staff lang. Staff. Sa loob ng kwarto mo? Gabi? Nakikipag-usap ka ng nakababa ang boses. Tahimik. Andrea, buksan ang MNG pinto. Hindi ko alam kung sigaw ba yon o sigaw ng puso ko. Nagpapahinga lang ako. At sino yung nagsalita? Tahimik ulit. Pero ang katahimikang yon mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ilang segundo pa, narinig kong may naglakad sa loob. Hindi si Andrea. Mabigat ang hakbang. Lalaki. Sigurado ako. Umangat ang dugo ko sa ulo. Pero bago ko pa man tuluyang mapuno ng galit, biglang. Susi. Narinig kong inikot niya ang lock. Huminga ako ng malalim. Ito na yon. Ano mang makita ko, wala na akong atrasan. Dahan-dahan bumukas ang pinto. At sumilip si Andrea, nakalugay ang buhok, pawis ang noo, at may tensyon sa mata niya na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Pero ang pinakaunang napansin ko, hindi siya nakapang-business attire. Naka-oversized shirt lang siya. Hindi sa kanya. Sigurado ako. Napatingin ako sa loob. Madilim ang kwarto, nakabukas lang ang maliit na lampshade. Nakita ko ang kama, magulo. Sobrang magulo. May kumot na parang itinapon. At bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ko, nanginginig. Love, please makinig ka muna. May kasama ka. Hindi siya sumagot. At doon, may lumabas na tunog, isang mahinang pagubo mula sa loob ng kwarto. Lalaki. Hindi ko na kailangan pangaktuhan na hindi ko alam. Tinulak ko ang pinto. Pero mabilis siyang humarang. Love, please. Huwag muna. Huwag muna?
Ang dapat kay hintayin, Andrea. Nakadikit siya sa pinto, hawak ang dibdib ko, pilit akong pinipigilan. Please, hindi mo naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? Yung pag-ubo. Yung naglalakad. Yung boses. Yung kasinungalingan. Nanginginig siya. Kinagat ang labi. Parang gustong humagulgol pero pinipigilan. Love, hindi ito tungkol sa ginagawa mo inisip. Talaga? Kasi ang inisip ko ngayon, marami. Sobra. Naluha siya. At kahit galit na galit ako, may parte sa akin na nasasaktan makitang nagkakaganito siya. Pero hindi nito binabago ang tanong. Sino ang lalaki sa loob? Suminghot siya at umiling. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi mo ako mapipigilan. At itutuloy ko na sana ang pagtulak sa pinto, pero biglang. Kumalabog sa loob. Malakas. Tunog ng isang taong nabagsak o may natamaan. Napaatras si Andrea at muntik nang malaglag ang kamay niya sa door handle. Ako naman, napako sa kinatatayuan ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon? Tanong ko, mababa pero puno ng takot. Huminga siya ng malalim. Love, please, huwag ka sanang magalit, ha? Bakit? Promise me muna. Andrea, sabihin mo kung anong nangyayari. At sa unang pagkakataon, diretso siyang tumingin sa akin. Walang takot. Walang pagtatago. Pero may lungkot. Malalim. Mabigat. Wala akong ibang lalaki. Tumigil ang oras. Hindi ako kumibo. Narinig ko ulit ang malalim na paghinga ng lalaki sa loob. Hindi ko maintindihan. Kung wala, sino yung nasa loob? Umiling siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Umangat ang kaba ko. Pumasok ang isang bagong takot na hindi ko inasahan. Love, someone followed me. Napatigil ako. May sumunod sa akin mula Manila hanggang Cebu. Matagal ko na siyang napapansin pero akala ko paranoid lang ako. Pero tonight, lumabas siya sa hallway habang pauwi ako sa kwarto. At napatakip siya ng kamay sa bibig. Hinabol niya ako. Nanlamig ang kamay ko. At pinilit pumasok sa kwarto ko. Humigpit ang hawak ko sa pinto. At yung ingay na narinig mo, huminga siya ng malalim, nanginginig. Hindi dahil may lalaki ako. Kundi dahil may isang lalaking hindi ko kilala na nagtatago sa loob ngayon. At sa mismong segundo na sinabi niya yon. Malakas kalabog muli sa loob. Pero ngayon, hindi na yon tunog ng pagtatago. Tunog na yon na isang taong papalapit. Mabigat ang hakbang. Diretso papunta sa pinto. Napatakip si Andrea sa bibig. Ako naman, napahawak sa door handle, handang ipagtanggol siya kahit hindi ko alam kung sino o ano ang nasa loob. At bago pa namin mapigil, bumukas ilalim ng pinto. Nag-shadow SAG. At doon ko narinig ang boses ng lalaki. Mahina. Mababa. Nakakakilabot. Pagbuksan mo na ako, Part 3, I decided to surprise my wife on her business trip. 2,000 words, cinematic, emotional, continuous narration, and headings. Nalaglag ang puso ko nang marinig ko ang boses ng lalaking nasa loob. Hindi iyon boses ng taong natatakot. Hindi boses ng bisitang naligaw. Hindi rin boses ng staff. Iyon ang boses ng taong may balak. Parang malamig na kamay ang humaplos sa batok ko. Napatingin ako kay Andrea, gulat, nanginginig at takot na takot. Hawak niya ang braso ko, mahigpit, parang huling piraso ng mundo na hindi niya kayang bitawan. Love, please, huwag mong buksan, bulong niya, halos wala ng boses. Pero hindi ko alam kung mas natatakot ba ako sa taong nasa loob o sa katotohanang ginugunaw ng gabi na iyon ang tiwala ko, ang relasyon namin, ang buong buhay naming mag-asawa. Napatingin ako sa pinto. Ang shadow sa ilalim, gumagalaw. Parang may naglalakad, naghahanap ng tempo, naghihintay ng sandaling pwede siyang lumabas. Andrea, kailangan nating tumawag na security, bulong ko. Umiling siya agad. Hindi natin alam kung may hawak siyang, kung may armas siya, kung ano ang gagawin niya pag narinig niyang tumatawag tayo. Pero hindi pwedeng manatili tayo rito, sagot ko, pero mahina dahil baka marinig kami na nasa loob. Narinig naming muli ang boses ng lalaki, mababa, parang pinipilit maging kalmado, pero may galit na nakatago. Lumabas ka na, sabi niya. Nakita kita.
Alam kong nandiyan ka. Napahinto ako. Hindi niya ako tinutukoy. Hindi niya alam na may iba pang tao sa hallway ako. Doon ko na-realize. May hinahanap siya. At hindi ako yon. Hinahanap niya si Andrea. Love, bulong ko, dahan-dahang iniangat ang mukha niya para tumingin sa akin. May kilala ka ba na manliligaw? Ets. Coworker. Lalaki na pwede mong pagdudahan. Umiling siya, mabilis at desperado. Wala. Wala, love, I swear. Hindi ko alam kung sino siya. Gayon ko lang siya nakita sa hallway kanina. Paglingon ko, nakatayo lang siya sa gilid na elevator. Staring. At hindi siya kumurap. Napakapit siya sa dibdib ko. At nung sinubukan kong pumasok, bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Buti na lang naisara ko ang pinto bago siya makarating. Pero sinubukan niyang buksan ang lock. Sinubukan niya, love. Sinubukan niya pumasok. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung mas dapat ba akong matakot o mas dapat ko bang ipagtanggol ang asawa ko kahit marami kaming problema. Narinig ulit namin ang tunog mula sa loob, gayon mas malakas, mas mabilis, parang lumalapit mismo sa pinto. Parang hinahawakan niya ang knob mula sa loob. Pero impossible. Hindi niya dapat kayang hawakan ang knob. Nasa hallway kami. Nasa loob siya. Pero biglang. Umilaw ang door knob. Ang electronic lock. Blinking red. SAT, bulong ko. Binubuksan niya ang inner latch. May dinidikit siyang tool. Hindi iyon normal. Hindi iyon basta stalker lang. Hindi iyon lasing. Hindi iyon naligaw. Iyon ay may alam. Marunong. At gising na galing sa kung anong madilim na balak. Napatras si Andrea. Love, please let's go, please. Pero hindi ako makaalis. Hindi ko kayang tumakbo habang may lalaki sa loob ng kwarto ng asawa ko. Hindi ko kayang iwan siyang takot na takot. Hinawakan ko siya sa balikat. Listen. Pupunta ako sa elevator. Tatawag ako ng ayuda. Bulalas niya, mahina pero puno ng takot. Pag lumayo ka, lalabas siya. Tapos baka takasan niya ako. Love, please, don't leave me. Please. Sa buong pagsasama namin, kahinaan lang niya ang narinig ko ng ganito. Hindi niya ako tinatawag ng please na ganitong tono na parang buhay namin ang nakataya. At doon ko naalala. Ang Andrea na minahal ko ay hindi takot. Hindi umiyak. Hindi nadadala ng paranoia. Lumalaban siya. Pero ngayong gabi, parang nawala lahat ng lakas niya. At biglang, malakas yugyog sa loob. Huwag kayong tatakbo, sigaw ng lalaki, mas malakas ngayon. Buksan niyo ito. Napatras kaming dalawa. Niyakap ko si Andrea. Hinila ko siya papunta sa gilid na hallway, malayo sa view ng people, just in case makita niya kami. Humahagulol na siya. Love. I'm sorry. I'm so sorry. Ha? For what? Tanong ko. But she shook her head. Hindi. Hindi ko alam kung paano sasabihin. May mali akong ginawa, pero please, hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman dito. May mali. Kung anong mali. Kung anong hindi niya masabi. Pero bago ko pa siya tanungin, may pangatlong malakas na kalabog. At ngayong beses. Bumukas ang pinto ng kaunti. Hindi ko alam kung paano. Siguro nagawan niya ng paraan ang latch. Siguro sapat ang tool niya. Pero ang totoo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay, makikita na namin siya anumang segundo. At nang sumilip ang pinto ng 1 pulgada, dumungaw ang mata. Isang mapupunggay, maitim at mapanuring mata. Hindi ng lasing. Hindi ng baliw. Kundi ng isang taong sanay tumingin, sanay mag-obserba, sanay tumantiya ng biktima. At nang masilayan niya kami, umangat ang sulok ng bibig niya. Gumiti. Pero hindi iyon ngiti. Iyon ay babala. Found you, bulong niya. Si Andrea napasigaw, pero mahina, pilit na pinipigil. Hinawakan niya ako, halos nanginginig. Hinila ko siya palayo, pero hindi kami makalayo ng malayo. Nasa gitna pa rin kami ng hallway. Walang ibang tao. Walang kahit anong tunog kundi aming paghinga. Ang lalaki dahan-dahang itinutulak pa ang pinto. Unti-unti. Centimeter by centimeter.
Para bang sinasadya niya kaming pahirapan. Dumulas ang kamay ko papunta sa braso ni Andrea, hinila ko siya. Takbo na tayo, bulong ko. Ayaw ko siyang iwan, ayaw ko siyang humabol. Yes, lalo kaya niya mahabol kung hindi tayo lalayo. Bulong ko pero may galit, hindi para sa kanya, kundi dahil sa takot. At nang tuluyan nang bumukas ang pinto ng kalahati. Pumasok ang ilaw ng hallway papasok sa buong kwarto. At doon namin nakita ang lalaki ng buo. Nakaitim. Hoodie. Makapal ang buhok. Magaspang ang mukha. Nakasabit sa bulsa ang isang bagay na parang maliit na toolkit. Pero ang pinaka-nakakakilabot, hindi siya mukhang nagpanik. Hindi siya mukhang nagulat. Parang siya pa ang nag-enjoy. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto. Andrea, tawag niya, mababa pero malinaw. Bakit ka tumatakbo? At nang lumapit siya, isang rakbang, dalawa, tatlo. Tumayo ako sa harap ni Andrea, at sinabi ko, lumapit ka pa, subukan mo. Natigil siya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumigil ang mga mata niya sa mukha ko. At tumawa siya. Hindi malakas. Hindi baliw. Kundi parang nakita niya ang bagay na mas gusto niya. So ikaw pala, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makasagot, may mga yabag na papalapit. Mabilis. Mabigat. Security. Marahil may nakarinig sa sigaw ni Andrea o sa kalabog. O baka may CCTV alert. Hindi ko na alam. Biglang napalingon ang lalaki. At doon ko siya unang beses nakitang nagbago ang mukha. Nawala ang ngiti. Nawala ang kumpiyansa. Parang nakita niyang naunahan siya. Mabilis siyang umatras, bumalik sa kwarto. Pero bago niya may sara ang pinto, hinarang ko ang paa ko. Ayos lang ako, love, sigaw ko kahit hindi sigurado. Sir, step back, sigaw ng guard. Pero hindi ko umatras. Nakita kong napupumilit isara ng lalaki ang pinto, pero hindi niya kaya. Lumabas ang security, tatlo sila. Isang manager. Isang lalaki. Isang babae. Anong ginagawa mo sa kwarto na hindi yo? Sigaw ng manager. At doon, tumingin ang lalaki sa akin. Diretso. Walang emosyon. At nagtatago ka sa likod na asawa niya, dugtong niya, may ibig sabihin. At nang tanungin ko ang sarili ko kung bakit niya sinabi yon, nanginig ako. Nanginig si Andrea. At bago siya hatakin ng mga guard, bigla siyang sumigaw. Hindi mo dapat ipinaalam kung nasaan kayo. At doon, sa unang pagkakataon, napatingin si Andrea sa akin ng may takot. Hindi takot sa lalaki. Takot na ako mismo ang pinag-usapan nito. Nadala ang lalaki pababa ng security. Sumunod ang manager. Naiwan kami ni Andrea sa hallway. Huminga siya ng malalim, umiyak ulit. Love, kailangan nating mag-usap. Hindi ngayon. Pero may kailangang malaman ka. At doon ko naramdaman. Ang takot ko ay hindi pa pala tapos. Hindi pa nagsisimula, part 4. Pagkabukas na elevator, halos lumabas ang kaluluwa ko sa kaba. Parang lalong bumigat ang hangin sa hallway, mas malamig, mas tahimik at parang ako lang ang taong buhay doon. Ang mga ilaw sa kisam ay nag-isang sumisinag, at bawat hakbang ko ay kumakalansing sa marmol na sahig na para bang nanunukso. Handa ka ba sa makikita mo? Leo, kalma lang, bulong ko sa sarili, pero hindi ko maramdaman ang sarili kong boses. Para akong lumulutang habang papalapit sa pintuan ng room 709, ang kwartong naka-check-in ang asawa ko. Nang tumapat ako sa pinto, biglang nagbago ang lahat. May ingay. Mahina. Pero malinaw. Isang unggol. Isang tinig. Isang boses na hindi ko makalimutan kahit pilitin ko. At saglit, huwag diyan. Boses ni Mea. Pero hindi iyon boses na sanay akong marinig. Hindi iyon unggol ng pagod. Hindi iyon boses ng babaeng naglo-load ng business documents. Iyon ay boses ng isang babaeng may kasama. Parang na-freeze ang buong katawan ko. Hindi ko may galaw ang kamay ko, hindi ko may galaw ang labi ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong buksan ang pinto, gusto kong kumatok, pero parang may nakapigil. Kasabay ng mga unggol ay may tunog ng kaluskos, parang may gumagalaw sa kama. Mabagal. Mabigat. Parang dalawang taong nagpapalitan ng bigat. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit, takot,
o dahil sa sakit na parang sinaksak ako ng derderetso nang walang pahinga. Maya ano to, bulong ko, halos walang tunog. Pero hindi pa doon natapos. May isa pang boses. Isang lalaking boses. Mababa. Medyo garalgal. At diretso nang tumagos sa dibdib ko. Relaxed ako na. Ako na. Ako na. Para bang may sumabog na granada sa utak ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng taon, lahat ng sakripisyong ginawa namin, lahat parang sinunog sa loob ng kwartong yon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa door handle. Gusto kong pasukin. Gusto kong makita. Gusto kong malaman. Pero sa parehong panahon, natatakot akong malaman ang totoo. Bigla akong napalayo habang nanginginig ang tuhod ko. Parang gusto kong sumuka. Parang gusto kong tumakbo. Parang gusto kong maglaho. Pero nagbago ang lahat sa tatlong salitang narinig ko mula sa loob. Bakit ang sakit? Boses ni Maya iyon, pero may halong hingal at kaba. Hindi iyon ungol ng tawanan o ligaya. Parang pagod? Parang natatakot? Hindi ko alam. Mas lalo akong naguluhan. At doon, narinig ko ulit ang boses ng lalaki. Tiisin mo. Para gumaan. Konti na lang. Ano raw? Para gumaan? Ano ang ginagawa nila sa loob? Ang unang isip ko, niloloko nila ako. Pero may ibang bahagi ng utak ko na nagtataka. Anong klas ng pangyayari ang may salitang para gumaan? Hindi ako makagalaw habang pinapakinggan ko ang mga tunog mula sa loob. May lagaslas ng tubig. May tunog ng zipper. May biglang pagdaing ni Maya. Hindi ko alam kung magagalit ako o matatakot. Nandyan ka na ba, Leo? Halos tumigil ang puso ko. Hindi sa pinto nanggaling ang boses. Sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko si Maya. Nakatayo sa hallway. Magulo ang buhok. Nakapambahay na manipis na loungewear. Mukhang kagagaling lang sa kung saan. Pero ang pinakamahalaga, hindi siya ang babaeng nasa loob. Napatras ako. Nanlamig ang buong dugo ko. Maya? Kung nandito ka, sino ang nasa loob ng kwarto mo? Hindi siya agad nakasagot. At sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa loob ng room 709. Pakisara muna yung ilaw, ang hapdi pa rin na likod ko. Boses ng lalaki. At doon nagsimulang manginig ang labi ni Maya. Leo, hindi mo dapat tunalaman sa ganitong paraan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit? Anong nangyayari? Sino siya? Hindi siya makatingin sa akin. Leo, please, hindi mo alam ang buong kwento. Humigpit ang pangako. Yung narinig ko. Sinong lalaki yon? Bakit kayo magkasama sa isang kwarto? Ano yon? Ano nung ginagawa ninyo? Napahawak siya sa sentido niya, parang pinipilit maghanap ng lakas ng loob. Leo, hindi mo kaya to kung bigla ko lang sasabihin. Pero kailangan natin pumasok sa loob. Pumasok? Bakit ako papasok? Para ano? Para makita ko siyang kasama mo? Para makita kung may iba ka na? Hindi mo naiintindihan, mabilis niyang sagot. Kailangan mo siyang makita dahil hindi mo inaasahan ang totoo. At bago ko pa siya masagot, bumukas ang pinto ng room 709. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng therapist uniform, may eye badge, may hawak na portable massage kit at may benda sa kamay. Ma'am, tapos na po yung session. Pero kailangan niyong dalhin siya sa klinik bukas para ma-check kung may naipit na ugat. Baka lumala. Natulala ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Therapist. Hindi kabit. Hindi kalaguyo. Physical therapist. At ang lahat ng narinig ko, ang mga unggol, ang mga deng, ay dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Leo, mahina niyang sabi habang namumula ang mata. Hindi ko sinabi kasi ayaw ko kang mag-alala. Kagabi pa ako halos hindi makalakad. Napilitan akong tumawag na on-call therapist na hotel dahil hindi na ako makatayo kanina. Bigla akong napaupo sa carpeted hallway. Parang pinagsama ang kahihiyan, ginhawa, at guilt na hindi ko kayang lunukin. Pero hindi pa doon nagtatapos. Leo, halos pabulong niyang sabi. Mas masakit ang inisip mong nagawa ko kesa sa sakit ng likod ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano huminga. Pero alam ko isang bagay.
Winasak ako ng mga narinig ko. At winasak ko rin siya sa pagdududa. Pero maya may narinig akong. May narinig akong unggol. Therapy instruction yon, si Tanya, halatang naiinis at nasasaktan. Hindi ka ba nakikinig sa context? Leo, please. 10 taon na tayo. Hindi kita ipagpapalit sa kung sino mang estranghero sa hotel. Pero tama ba siya? Ako ba ang mali? O may hindi pa rin siya sinasabi? Matagal kaming parehong tahimik. Hanggang sa sinabi niya ang linyang nagpabago sa lahat. Leo, may mas malaki akong tinatago kesa sa tingin mong pagtataksil. At doon ako tuluyang nanginig. Anong mas malaki? Tumingin siya diretso sa mata ko. May rason kung bakit hindi ako umuwi sa oras. Kung bakit ako pagod lagi. Kung bakit ako halos hindi makakilos. Anong rason? Huminga siya ng malalim. Leo, may sakit ako. At doon biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi dahil sa pagtataksil. Hindi dahil sa therapist. Kundi dahil sa kung ano ang sasabihin niya pagkatapos. May rason kung bakit hindi ako umuwi sa oras. Kung bakit ako pagod lagi. Kung bakit ako halos hindi makakilos. Anong rason? Huminga siya ng malalim. Leo, may sakit ako. At doon biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi dahil sa pagtataksil. Hindi dahil sa therapist. Kundi dahil sa kung ano ang sasabihin niya pagkatapos. May rason kung bakit hindi ako umuwi sa oras. Kung bakit ako pagod lagi. Kung bakit ako halos hindi makakilos. Anong rason? Huminga siya ng malalim. Leo, may sakit ako. At doon biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi dahil sa pagtataksil. Hindi dahil sa therapist. Kundi dahil sa kung ano ang sasabihin niya pagkatapos. Part 5, final part. Parang bumagal ang mundo nang marinig ko ang sinabi ni Maya. Leo, may sakit ako. Para akong nahulog mula sa pinakamataas na gusali. Hindi ko alam kung paano tatanggapin, kung paano huminga, kung paano manatiling nakatayo. Lahat ng galit ko, lahat ng hinala ko, lahat ng sakit na naramdaman ko, bigla na lang naglaho, napalitan na matinding kaba at takot. Maya, halos pabulong kong sabi, nanginginig ang boses ko. Anong ibig mong sabihin? Anong sakit? Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang siya, parang kinakausap ang sahig. At nang tumingin siya sa akin, may luha nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Leo, ayoko talaga sabihin sa'yo ng ganito. Ayoko kang gulatin. Ayoko kang matakot. Pero ilang linggo na akong may iniinda. Hindi lang likod ko. Hindi lang pagod. Kaya ako laging late. Kaya ako tulog agad pag-uwi. Kaya ako hindi makafocus minsan. Umupo siya sa tabi ko sa sahig na hallway, dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. May problema ako sa spine ko. Nagsisimula raw ang degeneration. Hindi pa tiyak kung gaano kalala. Kaya ako nagpapatingin. Kaya ako nagpapaderapy. Kaya ako halos hindi makatayo minsan. Nanlaki ang mata ko, hindi ko alam kung anong mararamdaman. Takot. Gulat. Pagsisisi. Oh, bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong ko, nanginginig ang boses. Dahil kilala kita, Leo, bulong niya habang humihikbi. Kapag sinabi ko to sa'yo, iwan mo lahat ng trabaho mo, iwan mo lahat ng ginagawa mo, buong oras mo ilalaan mo sakin. Ayaw ko maging pabigat say. Hoy! Hinawakan ko ang mukha niya. Kailan ka naging pabigat? Ikaw ang buhay ko, Maya. Lalong bumuhos ang luha niya. Ayaw ko kang maging miserable, sagot niya. Ayaw ko kang mabuhay sa takot. Ayaw ko na isipin mong kailangan mong bantayan ako araw-araw. Gusto ko maging malakas sa'yo. Pero hindi ko na kaya mag-isa. Leo, natatakot ako. Doon na tuluyang bumagsak ang puso ko. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa paghihinala. Kundi dahil hindi ko siya naramdaman. Hindi ko nakita. Nag-focus ako sa sariling takot, sa sariling duda, sa sariling pride, habang siya pala, lumalaban mag-isa. Nilapit ko siya sa yakap ko. Maya, bakit mo kinaya to na mag-isa? Bakit hindi mo ko sinama sa laban mo? Hindi kita iwan. Hindi ko gagawin yon kahit kailan. Umiyak siya ng mas malakas, pero parang doon lumuwag ang bigat niya. Humawak siya ng mahigpit sa balikat ko. Sorry, Leo, sorry kung hindi ako naging matapang sabihin sa'yo. Hindi mo kailangan maging matapang mag-isa, bulong ko sa buhok niya. Ako ang asawa mo. Partner mo. Kalahati mo. Dapat kasama ako sa lahat. Sandali kaming nasa hallway lang, nakaupo sa sahig, naghahalo ang luha at pagod.
Pero ibang klase ang tahimik na sandaling yon. Para kaming dalawang taong muling pinagdikit ng katotohanan. Pag-angat ng ulo niya, halata kong natatakot pa rin siya. Leo, galit ka ba sakin? Napangiti ako kahit mabigat ang dibdib ko. Galit ako. Nanigas siya, pero bago pa siya muling umiyak, hinawakan ko ang pisngi niya. Galit ako sa sarili ko. Dahil hinayaan kong mauna ang duda bago ang tiwala. Dahil hindi kita tinanong. Dahil hindi kita inintindi. Humikbi siya pero tumawa ng mahina. Tanga. Tayo pareho, sagot ko sabay ngiti. Nang tumayo kami, inalalayan ko siya. Mabagal. Maingat. Parang hawak ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagpasok namin sa kwarto, naamoy ko pa ang oil ng therapist, narinig ko pa ang mahinang pag-ayos ng gamit nito. Tinignan niya kami at ngumiti. Mukhang okay na kayo, sir, sabi niya. Pero imumungkahi ko pong samahan niyo siya bukas para sa mas detailed na examination. Tumingin ako kay Mea. Hindi siya nagsalita. Pero sapat na ang tingin niya. Kasama ako. Hindi na siya mag-isa. Kinabukasan, sinamahan ko siya sa klinik. Maayos ang initial diagnosis at maraming paraan para maagapan at mapabagal ang kondisyon. At doon ko napagtanto, hindi ko mawawala ang asawa ko. Basta hindi ko bibitiwan ang kamay niya. Marami pa kaming pagdudaan, pagtatalunan, intindihin. Pero ngayong hawak ko ang kamay niya habang lumalabas kami sa hospital, ramdam kong mas matibay kami kaysa kahapon. Hindi ko na kailanman ulitin ang unang instinct na pagdudahan siya. Kung may naririnig man akong nakakagulat sa likod na pinto, haharapin ko na yon kasama siya, hindi laban sa kanya. Pag-uwi namin, niyakap niya ako na mahigpit. Leo, salamat. Hindi ko akalaing susunod ka. Akala ko iwan mo ako sa hotel. Huminga ako ng malalim at hinigpitan ang yakap. Maya, ang pagmamahal hindi sinusorpresa. Pinipili. At pipiliin ko siya. Araw-araw. Hanggang sa dulo na hinga ko, outro, Filipino, dramatic, emotional, perfect for YouTube ending. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, isang kwento ng pag-ibig, pagdududa, takot, at muling pagtitiwala, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong thoughts, at i-share ito sa mga taong maaaring makarelate. Sa bawat relasyon, hindi laging malinaw ang katotohanan. Minsan, inuuna natin ang takot kaysa sa pagtitiwala. Minsan, mas inuuna natin ang hinala kaysa sa pag-unawa. Pero gayano natutunan natin gayon. Ang tunay na relasyon ay hindi nabubuo sa perpektong araw, nabubuo ito sa mga araw na pinipili nating manatili, kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakatakot. Maraming salamat sa panonood at tandaan. Hindi lahat ng ingay na naririnig mo ay pagtataksil. Minsan, iyon ang sigaw ng taong nangangailangan na yakap mo. Kita-kits sa susunod na kwento. Stay safe, stay strong, at palaging piliin ang pagmamahal. YouTube title, Emotional Clickbait, Filipino. Sinurpresa ko ang asawa ko sa business trip, pero ang ingay na narinig ko sa pinto ay iba ang dinala sa akin. Short description, Filipino, suspenseful, emotional. Isang misteryosong ingay ang bumago sa lahat. Sinundan ko ang asawa ko sa hotel para sorpresahin siya, pero ang natuklasan ko ay hindi pagtataksil, kundi isang lihim na halos ikawasak namin. Isang cinematic, emotional, at nakakakilabot na kwento tungkol sa tiwala, sakit, at pagmamahal na lumalaban hanggang dulo. Panoorin hanggang huli dahil ang twist, hindi mo inaasahan. Hashtags optimized for Filipino storytelling. #Filipino story, #Pinoy narration, #Tagalog stories, #Pinoy suspense, #relationship story, #emotional story, #plot twist, #cinematic story, #love and trust, #storytime Tagalog, #Pinoy drama, #narration Filipino, #Tagalog mystery, #Filipino content. 500 character keywords, separated. Tagalog story, Filipino storytelling, Pinoy drama, cinematic story Tagalog, plot twist Filipino, emotional relationship story, asawa business trip story, hotel suspense story, Pinoy mystery narration, Filipino love story, storytime Tagalog, relationship trust story, dramatic twist ending, Pinoy couple story, trust issues story. Tagalog narration YouTube, Filipino suspense, marriage drama Filipino, Filipino emotional story, kompletong Tagalog kwento, husband-wife drama story.